11 days na rin po ako walang tulog. Hindi, joke lang. Ang na-assign po sa akin ay ang Proverbs chapter 11. So, kung mapapansin po natin sa chapter na to, napakarami pong contrast ng mga character traits yung nabanggit. Isa na po doon yung matuwid at ang taksil, ang may karunungan at mangmaang, ang taong tapat at taong mapanlinlang, ang mapagbigay at makasarili, at marami pa pong iba. Medyo mahaba po yung Proverbs 11. So, sa observation ko po, pinakita po dito yung mga promises at warnings ng Diyos base sa pipiliin nating traits bilang mga tao. Sa lahat po ng verses sa chapter na to, gusto ko pong i-highlight ang Proverbs 11 verse 3. Sa Tagalog po, sa Tagalog version, ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masama'y wawasakin ng kanyang kataksilan. So, tinignan ko rin po yung English version. Sabi po sa NIV, hatiin po natin siya sa dalawa. Sabi po sa first half, the integrity of the upright guides them. Yan. Personally, una po, akala ko yung tuntunin, tsaka po integridad, pareho lang po ng meaning. Kasi yung Tagalog po, di ba? Sabi, ang tuntunin ng matuwid. Tapos, yung sa English po, the integrity of the upright. So, una ko po talagang pagkakaintindi, same lang sila. Pero, para po mas malinaw, alamin po natin kung ano po yung tuntunin at integridad. Sabi po dyan, ang tuntunin ay rule, principle o gabay na sinusunod. Ang integridad ay ang katangian ng pagiging tapat, pagkakaroon ng dangal at pagsunod sa mga matibay na prinsipyong moral at etikal sa lahat ng oras. So, ang rules o principle ang nagsasabi sa atin kung ano ang tama o mali. Halimbawa po sa chapter na to, sinasabi na po sa atin ng Lord kung paano tayo dapat mamuhay. Nabanggit na po doon yung tama at saka mali. Kumbaga yung mga characteristic po. Pero hindi po sapat na alam lang natin ang mga tuntunin. Kung tutuusin, parang madali lang po siyang kabisaduhin. Kasi yung opposite lang po nun yung parang tatandaan natin, di ba? Pero kung hindi po natin isinasabuhay, wala rin daw po itong saysay. So, yung title po ng lesson na gusto kong i-share ay 3 Guides to Live a Life with Integrity. Una po, ang sabi dyan ay check your heart and mind. Alam ko parang nabanggit na rin po ito kahapon ni Gio na yun nga po, check your heart and mind. So kailangan po nating bantayan ng ating puso at isip. Dahil minsan, tama po yung ginagawa natin sa panlabas, pero maaaring mali naman ang motibo sa likod nito. So bibigay lang po ako ng simpleng halimbawa. Halimbawa po, gusto po nating tumulong sa isang tao. So maganda po yung layunin natin, yung pagtulong. Pero kung yung tunay po na dahilan natin ay para mapuri tayo or maging maganda po yung tingin sa atin ng mga tao, doon na po nagiging mali. Dahil hindi po yun yung character na hinahanap sa atin ng Lord. Sabi po sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Maaari pong makita ng mga tao na mabuti po yung ginagawa natin. Pero ang nakikita po ng Diyos, hindi lang po yung ginagawa natin, kundi po yung dahilan kung bakit po natin ginagawa yung isang bagay. So yung unang principle po,
Our principle should not only be to do what is right, but also to make sure that our heart and mind are right while we are doing it. Next point po, choose what is right over what is convenient. So may nakaranas na po ba sa atin noon na may isang sitwasyon kung saan parang mas madali pong gawin yung mali kaysa gawin yung tama? Dito po mas nasusubok yung ating integrity. Kapag po yung tama, hindi na po convenient para sa atin. Or kapag may kapalit, at kapag mas madali na lang po sanang gawin or piliin yung mali. Simpleng halimbawa lang din po, halimbawa sa trabaho. So, halimbawa po, ikaw ay nagwo-work, tapos nagkamali ka po sa isang report. Di ba po parang mas madali na sarilinin mo na lang or hindi mo na aminin yung nagawa mong pagkakamali. Kasi mas convenient. Kasi kung aaminin mo or kung gagawin mo po yung tama, maaaring ipaulit sa'yo yung trabaho or mapagsabihan ka or mas madagdagan yung trabaho mo. So, ang tao daw po na merong integrity ay nagsasabi na nagkamali ako at aayusin ko. Ang tanong po doon is, mali daw po ba na nagkamali ka sa isang bagay? Tandaan po natin na ang mas nagpapakita po ng ating character ay kung ano ang gagawin natin pagkatapos nating malaman na nagkamali tayo. Doon daw po tumitingin ang Diyos. So kapag nasa sitwasyon po tayo na kailangan nating pumili, wag lang po nating itanong ano yung mas madali. Itanong po natin kung ano ang tama at kalugod-lugod sa Diyos. So yung pangalawang principle po, choosing what is right over what is easy, especially when admitting the truth may cost us something. Pangatlong point po, be the same person when no one is watching. So dito na po pumapasok yung second part ng Proverbs 11:3. But the unfaithful are destroyed by their duplicity. Kung sumusunod tayo sa tama kapag may nakakakita, dapat ganoon din tayo kapag walang nakakakita. Aminin po natin, mas madali po talagang maging mabait, respectful at obedient kapag nandito tayo sa church or kapag may iba pong tao na nakatingin. Pero ang tunay daw po na character ay mas nakikita kung sino tayo kapag walang audience. Dahil ang integrity daw po ay consistency. So kung sino tayo sa church, ganun din dapat tayo sa bahay, sa workplace at sa community. Bakit daw po ba importante na namumuhay tayo, na hindi tayo namumuhay ng may duplicity? Dahil God sees what people don't see. Maaaring maitago natin sa ibang tao ang ginagawa natin, pero hindi natin ito maitatago sa Diyos. So, maging warning po ito sa atin. Kapag hindi po tayo consistent sa ating pagkatao, malinaw po na sinabi ng Diyos na wawasakin po tayo nito. Kaya yung pangatlong principle po, be consistent in doing what is right, wherever we are and whoever we are with. Para po sa ating conclusion, ang integrity ay hindi pagiging perpekto. Lahat tayo ay maaari magkamali, matukso o mapunta sa sitwasyong kailangan nating pumili sa pagitan ng tama at madali.
Pero dahil alam na natin ang tama sa mali, tinawag tayo ng Diyos na piliin kung ano ang tama, hindi lamang kapag may nakakakita. Ang tuntunin ang nagbibigay sa atin ng gabay at ang integridad ang nagtutulak sa atin na sundin ang gabay na yon. Kaya makikita ang tunay na integridad sa ating mga desisyon, sa ating mga kilos at sa kung sino tayo kapag walang makakakita. So, nais ko pong iwan na ang tanong na to. Kung walang nakakakita, pipiliin mo pa rin bang gawin ang tama? Nawa po maging hamon po ito sa atin at lagi po nating itanong sa sarili natin, lalo po kapag nasa sitwasyon tayo na kailangan natin pumili sa pagitan ng tawang gawin o mas madaling gawin. So yun, kapag walang nakakakita, pipiliin mo pa rin ba ang tama? Yun lang po at God bless us all.